Good morning! Hello everyone! Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, bagong umaga. May bagong pag-asa. Ayan mga ka-BSK. Ayan na si Jolar at umaga na naman. At ayan, pakain siya ng ating livestock. Mga alaga natin. Yan, mga bibi. Nagpapakain na naman si Jolar at yan. Tapos punta siya doon sa manok. Tapos yung kambing. Tapos may gagawin daw siya. Maglalagay daw siya ng tubig doon sa swimming pool ng mga bibi. Yan, ilalatag daw niya yung mga hose para malagyan ng tubig. Yan, lagi na daw niyang lalagyan ng tubig yung Sabi ko kasi kailangan ng gansa niyan. Yung gansa, kailangan yung tubig. Kailangan nila talaga laging maligo, pati yung mga pato. So, yun. Nilinis niya na last week. So, ngayon dadagdagan niya ng tubig dahil malinis pa, so patutubigan lang niya. Mabilis maubos. So yan, andyan na siya sa mga manok. Yan yung mga manok natin na marami naglimlim. Tapos yung dalawa bumaba, tigisang anak lang. Hindi niya nalimliman maigi yung mga iklog dahil sobrang dami. Nililimliman nila, nasa 30 plus yata yung iklog. So kaya sabi ko sa kanya, titignan niya lagi at pag lumagpas ng 12 yung iklog, bawasan niya para siguradong mapipisa kahit 8 o 10 dun sa mga iklog. So yun, tinanggal niya yung mga ibang itlog, pinasilip ko sa kanya sa ilaw yung meron siyang nakitang puti, itim na gumagalaw sa loob. Pagka niya, may gumagalaw, parang tumitibok, lagay niya sa incubator para mabuhay. Yun, baka sakali may chances na magpisa. Yun, tapos yung ibang nakita niya mga puti lang na parang blurred lang sa loob, sabi ko ilaga. Sigurado Penoy. Ayan, at nire-ready niya na yung pagkain ng mga kambing. Ayan, umaga. So bigyan niya ng konting pellets. Tapos mamaya daw isosoga niya after niyang magdagdag ng tubig. So tanghali, alas 12 na, tama-tama, pwede na yung isoga yung mga
kambing. Yan, pinapakain niya muna. At tapos bumili rin siya ng asin kahapon. Yun, pinabili ko siya ng asin kahapon. So, yan, ewan ko kailan niya ilalagay yung asin. Sabi niya ngayon daw eh. So, tignan natin kung lalagay niya ng asin. Ayun, nilagyan nga niya ng asin yung ating mga bungbong dun sa kanya-kanyang kulungan. Yan, para yung asin na yan para makita magtubig yan. Tamang-tama didilaan ng ng kambing para sa kanilang resistensya rin at para uminom ng tubig. Para hindi sila ma-dehydrate. Yan, ayan ang asin. Kumukuha sila ng power diyan. Yan yung mga kambing. Parang sa mga wild goat, minsan pumapanik pa ng clip, yung bangin talaga. Lalo na sa mga dam. Gagawa sila ng paraan para makapanik doon sa dam na yon para madilaan lang yung nag-aasin na kumakatas doon na tubig. Yun. Medyo maalat-alat yun. So, dinidilaan nila yon. Kahit na napakatarik, pinapanik nila. So, ganyan po yung kambing. Alam nila yung So, pampalakas nila yon para makainom sila ng tubig at hindi sila ma-dehydrate. Yan. Para yung ibang nag-aalaga, alam din yan sigurado. So, yun, tayo naman, nanonood lang tayo ng sa Discovery, yung mga ganun. Kaya, alam natin yan. At magaling din pumanik yan sa mga puno ng mga kambing. Matigas ang mga paangan. Kaya lang, madali rin mabali. So, yan. Nagdadagdag na siya ng tubig sa kanilang swimming pool. Yan. Ayan, tama-tama yan. At para makapaligo na yung ating gansa sa ating mga bibi. Yan. At ginagawa rin nila, umiinom din sila dyan eh. Kaya kailangan lagi rin malinis. Yan ang bilin ko kay yan ang bilin ko kay Jolar na panatilihin almost puno ng tubig at saka malinis. Ayan, ang ganda ng daloy ng tubig. Malakas yung water pump ngayon. Nasira yun, pinagawa natin. So ngayon maganda na under niya. At hindi na pupugak-pugak. Yan, ayos na. Sabi ko sa kanya wag niyong ibirit kasi yung mga nakaraan puro birit ang ginagawa sa water pump eh. Kaya yun, madaling bumigay. Pero yan, maganda na yan. Napalitan na ng carburetor yan. Saka overall na. Yan, resize na yung piston. Pati piston ring. So, kaya maganda na yung andar ng ating water pump. Ayan, tapos na magpatubig si Jolar. Kaya, ayun, sabi ko sa kanya, huwag niyang pabayaang nakalatag yung hose. Sayang, mabubutas ng walang saysay. So, kailangan itabi. So, ayan, tinutupi niya. Niro-roll niya uli. Para, At, yan. So, para maitabi niya. Yan, niro-roll niya yung yung mahabang binili kong hose, pinutol-putol nila. Imbis na matino, ginawang hindi matino. Galing. Ang inaprobahan ko lang putulin yung from water pump saka dun sa tangke ng tubig. Dahil magpapatubig sila. Ay nangyari, naging 3 putol. So, yun.
Sayang. Mahaba yung bili kong hose dyan eh. Is 100 meter yata ang nabili ko. So, yun. Sa sobrang haba, nahirapan silang gamitin. Mahaba daw masyado. Napakadali lang naman desisyon nun. Ano mo lang yan, sigsag mo lang yan, iiksi yan eh. But hindi pa nila magamit, di ba? So, kaya nga binili yung mahaba para isang hatakan lang, pwede kang magpatubig doon sa dulo, sa mga gulay. So, para walang problema. Hinahatak-hatak mo na lang pabalik doon, malapit sa ano. So, wala, hindi nila alam diskarte talaga. So, ayaw gamitin. Tapos, yung dumating yung mga bataan ni Dot-Dot, yun. Tamad din magkabit doon sa water tank. So, sabi ko, sige, putulin nyo. Buhat doon sa water pump hanggang sa water tank para hindi na kayo baklas kabit. Mahaba naman yan, sabi ko eh. So, wala pang 30 meters yung ano, puputulan nyo. Sabi ko, 100 meters yan. Ayun, nagbigay akong approval na putulin. Tapos yun, yung host, tinambak doon sa mangga. Hindi naman nakabalumbon. Naka ano lang, talagang kung paano lang binaksak, gano'n na lang. Hindi man nakaayos. So, tapos nung tingnan, bali 3 putol na. Isa yung sa water tank. Tapos yun yung nasa ilalim ng mangga, putol din. So, paano nangyari yun? Isa lang naman inaprubahan ko. So, pinutol ng pinutol. Kaya yun, short tuloy. Yung mula doon sa water pump hanggang doon sa paliguan ng bibi, ay nako. 346 minutes later. Ayan mga ka-BSK, yan ang nangyari doon sa hose. Ayan, si Jolar tapos na magpatubig. So, yun, ibababa niya na yung mga kambing para isoga. Makakain ng fresh na damo. Ayan. Ayan, isosoga na niya hanggat makakain na naman ng ng fresh na damo yung ating mga kambing. Ayan, itutulos niya doon kasi may tanim kaming kamote. Baka kung hindi niya itutulos, hindi niya isosoga, baka malantakan ng gusto yung yung kamote, yung sweet potato. Medyo lumalabong na yung mga talbos niya. So, sayang naman. So, kaya ayan, nakakatali sila para isoga niya doon sa ating field sa damuhan. Ayan, pasensya na po mga ka-BSK at hirap pong humawak ng tripod si Jolar. Yan, kaya pasensya na kayo at medyo hindi sila masyadong nakukuhanan at hindi niya pa alam kung paano ipwesto. So, ngayon, mabuti ngayon nakukunan na yung niya, bota saka yung kambing. So, yan. Nahirapan kasi siya pagka pasoga yung mga kambing dahil nagmamadali, dahil gutom makakain ng damo. Kaya medyo nakukulitan siya. So, yan mga ka-BSK at sabik sa damo? ayan ang ating Ikatamak mo! farm ngayon. Makapalang damo. Ayan, naghahanap pa tayo ng tao para makapagtabas ng damo. So wala pang makitang
yung mga kaibigan natin doon na ano, pinapahanap ko na ano, para makapagtawas ng damo, malinis Sandali. yung mga kuan pa ikot ng puno ng nyug para hindi mabansot. So, ayan si Jolar at itutulos na niya. Andun na siya may bandang kalagitnaan. Nakalagpas na sila ng mga kamutihan. So, yun. Medyo marami-rami rin tanim natin kamote. So, sana makabawi. So, yan. Pagkatapos magtulos ni ni Jolar ng magsoga ng mga kambing, yan medyo manananghalian na siya daw at magpapahinga. Medyo masama yung kanyang pakiramdam. Yan, para daw siyang sisipunin at uubuhin. So, muna siya, pahinga muna siya ng konti. Tapos, saka na lang niya ipasok yung yung mga kambing bago maghapon. So, yan. Samahan niyo po kami. At hanggang maipasok yung ating mga kambing. Yan, matagal-tagal din niyang hindi na isugat ng mga ito. Dahil para napapatsibog niya ng pellets. Kaya sabi ko kailangan may fresh na damo silang makain. Hindi puro pellets para hindi rin tayo mahirapan bumili ng pellets. So medyo may kamahalan din. Kaya kailangan masuportahan ng damo. Yun ang sabi ko sa kanya. Hanggat maraming damo, hanggat wala ng bagyo. Dahil pag bagyo, umuulan, hindi sila makakain ng damo. Kaya ngayon, sinasamantala namin dahil kahit makulimlim, at least hindi umuulan. So, yan. Last na niya yung paghatak ng kambing na isosoga. So, yan. Naisoga niya na yung yung ibang mga kambing. So, yan, nakita nyo, ang lawak ng damuhan, no? Hanggang doon sa dulo yan, no? Yan, malapit doon sa yan, mga halaman doon. Yan, saka sa irrigation. Yan. At hindi na tamnan. Yan, kaya yung banda rito lang may tanim ng sweet potato. Ayan mga ka-BSK, at mag-ipon muna siya ng maglagay muna siya ng inumin. Inumin ng mga kambing bago daw siya tumibog para naka-ready na raw. So yun, nililinis niya yung mga timba at nilalagay niya ng malinis na tubig para pagpanik ng mga kambing, iinom sila agad. So, ayan. Pagkatapos niyan, lagay ng inumin sa kanilang mga lagayan. Ayan, saka na siya kakain at magpapahinga. Ayan, at hintayin na lang niya humapon para pick up niya uli at mailagay sa kulungan yung mga kambing bago dumilim. Ayan, mahirap kasing gumawa doon pag madilim. So, yan. Mga ka-BSK at yan, timbang tubig ang niya. Ayos. At pag taas niya kumain, pahinga. Tapos paghapon, yun na. 346 minutes later. Ayan na po. Nagising na si Jolar. Ayan. Nakatulog siya after kumain. So, ayan. Pinikap na niya yung mga kambing. At malapit ng alas 4.
Kaya yon, pinauwi na niya yung mga kambing para bago dumilim, nasa kulungan na yung mga kambing. So ayan mga ka-BSK, at makukulit pa rin yung kambing habang tumatakbo, pumuputol ng sanga ng o tubo ng sweet potato. Ayan, ayan kailangan bulyawan o paswitan para magmadaling umuwi. Ayan. So parang bitin kasi alam mo naman yung kambing, nguya lang ng nguya yan. So ayan ang ating mga dumalag at binatilyo na kambing. Yan. Kasama yung kanilang nanay. So yan mga ka-BSK, at yan yung barako huli niya isisilong yan dahil medyo makulit yun. Ayan, nag-uunahan pa sila. Hindi niya mapakawalan kasi baka daw magbunot ng ng kamuti. Tama naman. Sayang din. Yung buti sana kung hindi mabubunot, no, lang, mapuputol lang. Ay sana. So ayan, mga ka-BSK. So malapit na silang makauwi. Ayan. Kain dyan. Ayan nagmamadali sila. Ayan, dinadaanan nila po yung mga sweet potato. Ayun. Sa gitna pa dumaan yung isa. Ayun, nakabunot na naman ng talbos ng kamote. Ay, bakulit. Ayan, maliksi. Ayan, yung pong nanay nila yan, buntis na naman. Buntis na naman yung yung inahin. So ayos, sana babae na naman ang anak niya. Puro babae sana. So ayan, kinukuha niya na yung barako. So ayan, at hapon na rin. Ayan ang ating barako. Ikaw nga. At wala siyang sungay. Wala siyang sungay. Sa lahat ng kambing siya ang walang sungay. Ayan, at yan na ang susunod, yung barako at saka yung isang inahin. So ayan, isisilong na ni Jolar. Ayan, dadaan na naman sila sa kamutihan. So merong pagkakataon na ngunguya yung ating kambing. Sana wag mabunot. Yun lang ang wag na mabunot para hindi masira. So yun, okay lang matanggal yung isang sanga, pero wag lang siyang mabunot. Yan naman na naman siya, nag-sneak na naman doon. Yan, ayaw pang umuwi yung ating barako. Yan, kaya nagpapahuli siya. Ayan, mga ka-BSK, at yung barako na yan, anak nung inahin na malaki, namatay last year. So siya ang barako ngayon dyan. Namatay na kasi yung isang malaking barako natin na yung parang potro, yung babing kabayo. Kala mo babing kabayo sa laki. Yun, nabunsol. Yun, nabunsol na overfeed. Yan. Alam mo na, siyempre mahal ang bilhin natin doon, kaya wala tayong magawa
Yan na. Kaya siya na ang barako ngayon. Ayan mga ka-BSK at malapit na sila sa kulungan. Kaya mag-end na po tayo. Dito na lang po yung ating vlog. At maraming salamat po sa panonood. At yan. Ingat-ingat po kayo kung saan man po kayo naroon. At yan, kita-kits tayo bukas. At ingat po dyan. And God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.